Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bukod sa ambisyon at material na bagay na gusto nating makamit sa buhay na ito, higit din nating pagsikapan na maging mabuti. Dahil ang pagtatanim ng kabutihan sa lupa ay pag-aani ng kaligtasan sa langit. Ikaw kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bukas ang bibig ay sarado ang puso? Ako kasi oo, lalo na personal ko yung naranasan sa isang tao na pinahahalagahan ko ng husto. Sa kabila ng lahat, ako rin naman yung klase ng tao na hindi mapagtanim ng galit dahil para sa akin. Mabigat dalhin yon sa dibdib habang buhay. Kaya nga naisip ko na lamang na sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Pero bago tayo pumunta doon ay pabati muna ng isang magandang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na tulad ko ay adik makinig kay Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tiffany, 32 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nangyari ang kwentong isishare ko taong 2023 nang makilala ko ang kinakasama kong si Andre. Bali isa kasi akong online seller ng mga ukay-ukay kahit bago pa mag-pandemic at noong 2023 ay isa sa mga viewers ko si Andre. Kaya lang ay hindi naman pala siya sa mga paninda ko interesado kundi sa akin. Noong nag-message siya para makipagkilala ay nireplyan ko naman siya. Mabait naman po si Andre at magalang kausap. Unexpectedly ay nabuo ang pagkakaibigan namin at nauwi sa pag-iibigan. Ano ka mo? Girlfriend mo ang babaeng ito, anak? Opo. Magandang gabi po, Ma. Ay naku, huwag mo nga akong matawag-tawag na mama. Pumayag na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Sorry po. Huwag naman po kayong magsungit kay Tiffany. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Hindi ko lang kasi gusto yung pagbumuka ng babaeng yan eh. Basta, mukhang ewan. Saan mo ba kasi napulot yan? Ma! Huwag mo nga akong pandilata ng mga mata dyan ha. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Nagkakilala po kami sa Facebook. Ano? Anong Facebook ang pinagsasasabi mo dyan? Totoo po sinabi ni Tiffany. Nagfa-Facebook po ako nung napanood ko yung live selling ng mga ukay-ukay na damit. Kaya dun ko po siya nakita. Tapos chinat ko po siya. At nagsimula na kami mag-usap. At ngayong girlfriend mo na ang babaeng yan? May pangalan po si Tiffany. Alam ko. Pero paano ko tatawagin sa pangalan niya yung babaeng yan kung hamak na tindera lang yan sa Facebook? Sobra naman po kayong makapagsalita. Totoo naman ah. May permit ba kayo dyan? Parang wala naman eh. Baka patinda-tinda lang kayo ng kung ano-ano dyan. Baka nga hindi ka totoong nagtitinda eh. Nagbibidyo-bidyo ka lang habang naghihintay ng mayayamang lalaki na magchat-chat sa'yo. Hindi po totoo yan. Malay ko. Sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo sa girlfriend ko ha. Below the belt na po yan. Anong below the belt ka dyan? Below the belt na pala yung pagsasabi ngayon ng totoo? Wala naman po kasing totoo sa mga sinasabi niyo. Lahat masasakit at nakakainsulto. Paano hindi ko iinsultuhin yung babae na yan? Kasalanan mo rin naman. Paano ko po naging kasalanan? Pinag-aral kita sa isang kilalang eskwelahan. Pinagtapos ng 4 na taong kurso para makapagtrabaho sa isang maganda at de-aircon na kumpanya. Nangyari naman, hindi ba? At nagbunga nga yun nung nakaraang buwan nung ma-promote ka sa posisyon mo. Pangalawa ka na kamo sa manager nyo, di ba? Tapos ganyan lang? Hamak na tindera lang sa Facebook yung magiging girlfriend mo?
Anak naman, hindi mo ba pwedeng taas-taasan naman ng kaunti ang standard mo sa pagpili ng babae? Gwapo ka naman eh. May pinag-aralan ka naman. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? Sige nga. Mahalaga pa po ba yung sasabihin ng mga kamag-anak natin kesa sa nararamdaman ko? Nagmamahalan kami ni Tiffany, kaya nga niligawan ko siya at naging kami. Tsaka hindi sabi totoo lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Marangal yung trabaho ng girlfriend ko. Ay basta, kahit na ano pang sabihin mo marangal na trabaho, hindi ko gusto yung babaeng yan para sa'yo. Hoy, sabihin mo nga sa akin, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hanggang high school lang po ang natapos ko. Kasi... Kita mo na, Andre. High school graduate lang naman pala tong pinagmamalaki mong girlfriend mo. Wala naman pong problema doon. Malaki ang magiging problema mo dyan. Kasi baka pag nagkaanak kayo, lumabas na wala talagang alam sa pag-aalaga ng bata o gawaing bahay ang babae na yan. hindi po totoo yan. Dahil kami po ng kuya ko ang nag-alaga at nagpalaki sa 4 pa naming nakababatang kapatid. Kaya may alam po ako sa pag-aalaga ng bata at mga gawaing bahay. O bakit kayo ng kuya mo nagpalaki sa mga kapatid nyo? Nasaan ba mga magulang ninyo? Wala na po sila. Maaga nila kaming iniwan nun. O kaya naman pala naging miserable ang buhay ninyo eh. Wala na rin pala kayo mga magulang na handang gumabay at umalalay sa inyo. Hindi po miserable ang buhay namin. Ginapang po namin ni kuya ang pagpapaaral sa mga kapatid namin. Mayroon na nga po kaming napagtapos sa pag-aaral. Ano naman pala? Bakit hindi mo rin pinagtapos sa sarili mo? Kasi po... Kita mo na? Wala ka talagang pangarap sa buhay. Gusto mo lang umasa sa magiging asawa mo na bubuhayin ka niya, pati na rin yung mga magiging anak nyo habang buhay. Ay, kung mamalasing nga naman talaga, oo. Ikaw pa ang natipuhan ng anak ko. Papadudot, alam ko naman na high school lamang ang tinapos ko. Dahil maaga kaming naulila sa mga magulang noong araw. 16 na taon ako noong nagkasakit sina nanay at tatay at magkasunod na kinuha sa amin. That time ay ginapang ko na lamang na makapagtapos ng high school kahit sobrang hirap. May 4 pa kasi kaming nakababatang kapatid na pinagtutulungan na lamang naming buhayin ng kuya ko. Sa awa ng Diyos, 3 na sa kanila ang napag-graduate namin sa college at nasa 3 taon na sa kolehiyo ang bunso. Proud ako dahil kahit na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ng kuya ko ay napagtapos naman namin ang aming mga kapatid. Madiskarte rin kasi ang kuya namin na sinuwerteng nakatungtong sa barko para magtrabaho bilang waiter. Ako naman ay namuhunan sa pagtitinda ng mga ukay-ukay na damit at first class na bag online. Bata pa lamang ay pangarap ko nang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga gano'n na lamang yung lungkot ko nang insultuhin ako at hamak-hamakin ng nanay ni Andre dahil lamang sa pagiging online seller ko. Sa kabila ng lahat ay desidido ako na makuha ang loob niya dahil mahal ko ang kanyang anak. Hanggang sa merong nangyaring bagay na akala namin ni Andre ay magiging daan na sana para magustuhan ako ng nanay niya, Papa Dudut. Anong sabi mo, Andre? Buntis ang babaeng yan? Opo, buntis po si Tiffany. Magkakaapo na po kayo. Ma, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ba halata? Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Santisima ka. Ikuha niyo nga ako ng tubig. Ako na pong kukuha ng tubig. Ma, aalalayan ko na po kayo. Baka mapano pa kayo dyan. Natatakot po ako. Mahal, nasaan na yung tubig? Ito na po yung tubig. Ayoko niyan! Bakit niyo naman po tinapon yung tubig? Nagtatanong ka pa? Paano na lang kung nilagyan pala ng lason na babaeng yung tubig na ipapainom niya sa akin? Hindi po totoo yan. Wala pong lason yung tubig na dala ko. Wala raw. Ano bang malay ko, di ba? Alam kong gustong-gusto mo nang may mangyaring masama sa akin para wala na magbubunga nga sa'yo. Ma naman Kung ano-ano na naman pong sinasabi niyo kay Tiffany.
Wala namang ginagawang masama sa inyo yung girlfriend ko. Hindi pa ba masama yung pinagbubuntis niya yung anak ninyo? Pinlano mo yan ano? Po? Pinlano mo ka ako magpabuntis sa anak ko para wala na siyang kawala sa'yo? Grabe ka! Hindi ka lang nakapagtapos ng kolehiyo, pero mautak ka rin pala! Para po sa kaalaman nyo, pareho namin ginusto ni Andre na magka-baby na. Umaasa po kami na baka pag nalaman nyo, lumambot yung puso nyo at matanggap nyo na kami. Kahit na magbuntis ka pa ng 5 o 10, hindi pa rin kita magugustuhan! Bakit po ba? Wala naman po akong ginawang masama sa inyo Masama na nga na nakilala ka ng anak ko! Mas masama pa na nagpabuntis ka sa kanya! Napakalandi mo! Ma, tumigil na kayo! Bakit mo ako pinatitigil? Bakit hindi ang babae niya na patigilin mo? Wala naman pong ginagawa si Tiffany. Kayo yung salita ng kung ano-ano dyan. Paulit-ulit na lang kayo. Natural na paulit-ulit ako para maintindihan mo ng mabuti ang mga sinasabi ko. Kaya lang, mukhang hindi. Kasi binuntis mo pa talaga tong babaeng ito. Bakit ba kasi di na lang kayo matuwa na magkakaanak na kami ni Tiffany? Tsaka kung umasta kayo dyan, akala nyo, katapusan na ng mundo. Apo nyo rin naman yung magiging anak namin. Hindi ko apo yan! Anong hindi? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko matatanggap yung batang ipinagbubuntis ng babaeng yan. Iyan na nga babae na yan, hindi ko matanggap eh. Yung magiging anak nyo pa kaya? Kayo na po talaga may problema rito. O bakit ako? Hindi ba kayong dalawa? Hindi ba yung babae na yan? Kasi kung matino yan, sana nung una pa lang nakahalata na siya na ayaw ko sa kanya. Sana nakipaghiwalay na siya sa'yo at hindi na nagpabuntis pa. Kaso nga malandi yan eh. Gaga pa. Ikaw naman uto-uto. Hoy Andre, matalino ka. Di ba? Valedictorian ka nga nung high school ka eh. Pero bakit parang hindi mo naman ginamit ang utak mo sa pagpili ng babaeng pakikisamahan? Bakit sa dinami-dami ng mga nagustuhan mo nung kinukwento mo pa sa akin, isa babaeng yun ka lang babagsak? Oh, tapos ngayon, inanakan mo pa? Santisima talaga oh! Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo! Wala naman po kayong dapat gawin. Hindi na rin naman ako bata. 31 years old na po ako. Nasa tamang edad na kami ni Tiffany para pagbawalan nyo pa na bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman kita pinagbabawalan. Pero sana sa matinong babae naman! Matino po si Tiffany. Ano ba pinagsasabi nyo? Yung kagaya mo rin sana na may tinapos tsaka profesional. Hindi ka na talaga nahiya sa pwedeng sabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? At kung bakit hindi ka nagmana sa kuya mo na kapwa niya engineer yung napangasawa? Ay nako! Ewan ko ba sa inyo? Basta, hindi ko matatanggap yung magiging anak ninyo! Imbes na matuwa na galit sa amin ni Andre ang mama niya, Papa Dudut. Hindi ko yon inaasahan dahil biyaya naman ang pagkakaroon ng baby. Saka nasa tamang edad na kami ng anak niya para magsabi ng kung ano-anong mga masasakit na salita sa amin ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang maiyak. Nang mga panahong yon lalo na at mas nagiging emosyonal na ako. Buti na lamang at inalo ako ni Andre kaya kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Papadudot doon ko po na-realize na ayaw talaga sa akin ng nanay ng boyfriend ko. At kahit na anong gawin kong panunuyo sa kanya ay sarado ang kanyang puso para tanggapin ako sa buhay niya. Hindi ko lang lubos maintindihan, Papa Dudut, dahil wala naman akong atraso sa kanya. Hindi ako masamang babae at marangal naman ang trabaho ko. Pero wala eh. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag bukas ang bibig upang manginsulto, sabayan pa ng mapanghusgang mga mata, ay mananatiling sarado ang puso para umunawa at tumanggap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, excited kami ni Andre sa pagdating ng magiging baby namin, pero hindi kami makapag-live-in dahil plano niyang tumira ko sa bahay nila kasama ang mama niya. Siyempre tumanggi ako na pinagtalunan pa nga namin.
Depensa ko ay kita naman niya na ayaw sa akin ng nanay niya at dinig na dinig niya ang mga masasakit na salita nito sa akin. Kaya nga habang nagbubuntis ako noon ay paulit-ulit kong naririnig. Sa isipan ko lahat ng mga sinasabi sa akin ng magulang ni Andre. Bagay na lagi kong pinagdaramdam. Dahil doon ay naging masela ng pagbubuntis ko at madalas akong dinudugo at nasusugod sa ospital. Minsan ako na lang ang nagdadala sa sarili ko sa paggamutan dahil nga nasa trabaho si Andre. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may humihiling na sana'y mawala na ang baby namin. Alam ko na masama pero hindi niyo ako masisisi lalo na noong tuluyang kinuha sa amin ang aming anak pagsapit ng 3 buwan ko sa pagbubuntis. Ma, buti nakarating po kayo rito sa ospital. Hindi na nga ako dapat pupunta. Ang kaso napakakulit mo eh. Tawag ka ng tawag. Sorry po. Kailangan ko po kasi kayo ngayon. Ano na bang nangyari kasi dyan sa babaeng yan? Huwag po kayong maingay. Natutulog na po si Tiffany. Tulog daw. Mukha namang gising na yan. Sabihin mo nagtutulog-tulugan lang. Man naman eh. Hindi po ba pwedeng magpakananay muna kayo ngayon sa akin? Kahit ngayong araw lang? Please lang po. Kung makapagsalita ka naman dyan. Dami nyo kasi agad sinasabi. Hindi nyo man lang tinanong kung kumusta ako. Para sa kaalaman nyo, namatayan lang naman kami ng anak ni Tiffany. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nalaglag po yung baby. Hindi raw po makapit. Wala na po, Nay. Patay na po yung anak namin. Santisima mahabaging langit. Andre, asan ka? Andito lang ako. Nasaan ang anak natin? Bakit parang hindi ko na siya nararamdaman sa tiyan ko? Ano kasi? Hindi mo na talaga mararamdaman dyan sa tiyan mo kasi wala na. Ha? Ano pong wala na? Wala na. Inalis na. Nalaglag na kasi. Kaya kung hindi pa aalisin ng tuluyan, baka pati ikaw ay malason na dyan. Hindi po totoo yan. Anong hindi totoo? Bakit ka ba nandito ngayon sa ospital kung gawa-gawa lang pala ito? Lukalukang babae ito ah. Ginawa mo pa akong sinungaling at nag-iimbento. Ma, pwede ba? Ilugar nyo naman po yung ugali nyo. Andito tayo sa ospital oh. Namatayan pa kami ng anak ni Tiffany. Tapos ganyan pa kayo magsalita sa kanya? Ang babae niya na pagsabihan mo. Tsaka hindi ko naman kasalanan na namatay ang anak niyo ah. Ako ba yung nagbuntis? Hindi naman, di ba? Kung may dapat kang sisihin, yung babaeng yan. Malay ba natin, baka hindi naman niya talaga iningatan ng pagbubuntis niya. Iningatan ko po yung pagbubuntis ko. Kung iningatan mo, bakit nalaglag pa rin? Kasi ano po? Kasi masyado kang bida-bida. Hindi mo siguro sineryoso yung bili ng doktor na magpahinga ka lang, na humiga ka lang maghapon. Kaya tingnan mo yan nangyari. Nalaglag yung anak mo at kasalanan mo yan. Tapos ngayon iyak-iyak ka dyan. Sus! Kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na may babalik yung anak mo sa'yo. Bakit nananahimik ka lang dyan, Andre? Wala ka bang sasabihin para ipagtanggol man lang ako sa mama mo? Tama rin naman kasi si Mama. Paanong naging tama ang mama mo? Na baka hindi mo sineryoso yung bilin sa'yo ng doktor mo na magpahinga lang muna kasi delikado yung pagbubuntis mo. Diba, naabutan pa nga kitang nagbubuhat ng mga damit na sabi mo, ibebenta mo sa susunod mong online selling? Sinaway pa nga kita na huwag ka muna masyado magkikilos pero sabi mo ayos ka lang naman. Ayos lang naman talaga ako nun eh. Saka hindi naman mabigat yung mga damit na binuhat ko. At para lang alam mo, sineryoso ko yung binilin sa akin ng doktor. Pero alam nga namang humiga lang ako maghapon at hindi mag-asikaso sa bahay natin. Ultimo pagluluto ng pagkain sa akin mo inaasa. Abay talagang sinisisi mo pa yung anak ko, ha? Bakit? Totoo naman po eh. Alam naman ng anak niyo na masela ng pagbubuntis ko. Pero alagain pa siya.
Ni mag-init nga ng tubig at magtimpla ng kape sa akin pa niya inaasa. Sa palagay niyo ba, ginusto ko rin na mawala yung anak namin? Siyempre hindi. At bilang isang ina, napakasakit nun sa akin. Ina rin naman kayo. Higit kanino man dapat mas naiintindihan niyo yung pinagdaraanan ko. Kaso hindi eh. Dire-diretso kayo magsalita at manisi. Promeno naman kayo. Nakakasakit na kayo eh. Alam mo, emosyonal ka lang kaya ka nasasaktan. Tsaka, sinasabi ko lang naman ang katotohanan sa'yo. Ikaw na ang nagsabi na ina rin ako. Kaya nga naiintindihan ko yung hirap at sela ng pagbubuntis. Huwag mo naman din sanang masamain yung mga sinabi ko. Isaksak mo dyan sa kukote mo na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papadudot, kahit na gusto kong irespeto ang nanay ni Andre ay para bang naubusan na lamang ako bigla ng paggalang sa kanya. Lalo na sa mga sinasabi niya sa akin. Ganon na ba talaga siya? Ka-insensitive dahil imbes na i-comfort niya ako ay kabaligtaran noon ng ginawa niya at pinagsasabi niya. Ginatungan pa ni Andre dahilan para mas lumala ang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon namin. Lalo na't mukhang hindi talaga kami para sa isa't isa. Unti-unti na rin kasi akong naliliwanagan sa sitwasyong pinasok ko. Marami akong tanong sa isipan kagaya ng paano kung magka-baby ulit kami ni Andre? Worth it pa ba ang pamilyang bubuuin namin? Kung hindi rin ako maayos na pakikisamahan ng magulang niya. Ayokong lumaki ang magiging anak namin na naririnig kung kaano ako iniinsulto at hinahamak ng lola niya. Kaya lang noong nakapagdesisyon ako na makipaghiwalay na kay Andre ay meron namang nangyari na hindi ko lubos inaasahan. Isang araw ay napansin ko na lamang na balisa ang boyfriend ko kaya nag-alala ako ng husto. Doon ko na siya inusisa kung ano ang problema, Papa Dudut. Sino yung tumawag? Si Kuya. May problema ba? Meron eh. Lumabas na raw kasi yung resulta ng biopsy ni Mama. Ha? Biopsy ng mama mo? Oo. Di ba kinuwento ko sa'yo na madalas siya magkasakit? Oo, nakwento mo nga. Pero akala ko simpleng sakit lang yun. Katulad ng lagnat na mawawala rin kapag uminom ng gamot at nagpahinga. Yun din yung akala namin. Pero nagkamali kami ni Kuya. Kaya yun, nagdesisyon na yung doktor na ipabiopsy siya. At kanina, lumabas na nga raw yung resulta. Ano bang resulta? May cancer sa baga si Mama. Ha? Seryoso ba yan? Oo. Kaya nga sobrang lungkot namin ni Kuya eh. Diyos ko. Natatakot ako. Ayoko pang mawala sa amin ng nanay namin. Siya na lang yung nag-iisa naming magulang eh. Iniwan na nga kami ni Papa noon tapos pati ba naman si Mama? Hindi pa mawawala sa inyo ang mama nyo. Naniniwala ko na pwede pa siyang gumaling. Nakikinig ka ba? May cancer si Mama. Hindi lang yun simpleng sakit na pwedeng gumaling ka agad. Cancer na yun at maraming namamatay doon. Marami lang ang namamatay kasi malala na at hindi na nagagamot. Kaya nga ipapagamot niyo yung mama niyo, diba? Oo naman. O yun naman pala eh. As long as magamot siya, sigurado akong may tsansa na gumaling siya. Oo, cancer na yan. Pero meron pa rin namang gumagaling dyan. May kakilala nga ako nagkaroon din ng cancer sa baga pero nakarecover naman. Inabot nga lang ng ilang taon yung gamutan pero gumaling din naman siya. Meron pa nga cancer sa dila pero gumaling din. Talaga? Oo. Marami akong kakilala na nagka-cancer pero naka-recover. Basta matutukan lang ang gamutan.
Ano bang plano nyo ng kuya mo? Ayaw kasi ni mama na i-confine siya sa ospital dahil kaya pa naman daw niya. Kaya lang, natatakot naman kami kasi baka di siya matutukan dun sa bahay tapos mag-isa lang siya dun. Kung kailangan mong umuwi muna sa inyo para maalagaan ang mama nyo, gawin mo. Paano ka naman? Ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. At saka kasama ko naman dito yung bunso kong kapatid. Salamat kasi naiintindihan mo yung sitwasyon. Oo naman. Alam ko na kailangan ka ng magulang nyo. Kaya unahin mo na siya. Mahirap din naman yung nandito ka kasi mag-aalala ka lang ng husto. Yun nga eh. Hindi rin naman pwede mag-leave ng matagal si kuya kasi kailangan siya sa trabaho niya. Demanding din kasi yung posisyon niya sa opisina nila. Oras-oras kailangan ando na siya. Kaya hassle talaga na mawala siya ng matagal. Ganun ba talaga yun? Ikitang emergency naman yung dahilan ng pagli-leave niya. Kahit na emergency pa yan, may mga kumpanya talaga na mas mahalaga ang trabaho kesa kung ano pa mang bagay na dapat unahin ng mga empleyado nila. Para palang robot ang turing sa kanila ng mga boss nila. Wala naman tayong magagawa dyan. Lalo kung maganda rin yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Parang sa halip na makipagtalo sa rules and regulations nila, mapipilitan ka na lang na sundin kesa naman bigla ka na lang tanggalin. Ayaw ni kuya yon dahil pinaghirapan niya yung posisyon niya sa kumpanya nila. Kahit na, para sa akin mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng nanay nyo. Kaya nga ako na lang munang uuwi sa amin para may mag-alaga kay mama. Kukumbinsin ko rin siya na magpa-confine na para natututukan siya ng mga doktor sa ospital para di na kami nag-aalala ng husto sa kanya. O sige, balitaan mo na lang ako. At sana nga, makumbinsi mo siya kasi para rin naman sa kanya yun. Di ko lang lubos maisip na bakit si mama pa yung nagkasakit ng malubha. Marami namang ibang tao dyan na masasama. Sana sila na lang yung nagkasakit. Naiintindihan ko na masama ang loob mo. Pero hindi naman tama na hilingin mong mapasa sa iba yung sakit na meron ng mama mo. Ano bang tama? Sige nga. Ang tama mong gawin, ipagdasal mo na maging maayos ang gamutan ng mama nyo para gumaling siya. Ewan ko. Parang ang hirap naman gawin nun. Lalo binigyan niya ng sakit ang mama namin. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit sa atin. Saka naniniwala ako na pagsubok lang to. Malalagpasan nyo rin yan. Sana nga malagpasan namin. Sana tama ka rin. Nagagaling pa si mama. Gagaling pa ang mama nyo. At naniniwala ako doon. Papadudot, gulat na gulat ako matapos malaman na mayroong malubhang sakit ang nanay ni Andre. Ni sa hinaga pa ay hindi ko akalain na posible siyang dapuan ng ganon kabigat na karamdaman. Ayoko sanang isipin na ganti na yon ang langit dahil sa pagiging masama ng ugali niya sa akin. Kasi kahit papaano ay nanay pa rin siya ng boyfriend ko. Pero matapos umiyak sa akin ni Andre dahil sa takot na baka namang sandali ay mawala ang mama niya sa kanila ay agad-agad na nadurog ang puso ko. Bigla tuloy bumalik sa akin ang mga panahon na maagang kinuha sa amin sina nanay at tatay. Yung takot at kaba na nararamdaman namin habang nangyayari yon ay habang buhay nang nakakintal sa puso at isipan naming magkakapatid. Kahit kailan ay walang paghilom sa pagkawala ng magulang gaano man katagal ang panahon na lumipas. Masasanay na lamang tayo na mabuhay sa mundo nang wala sila. Pero, nandun pa rin yung sakit at tumitindi lamang yon kapag naaalala natin sila. Pero wala naman tayong magawa, kundi ang umiyak na lamang dahil alam natin na hinding-hindi na sila magbabalik pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari ay hindi natuloy ang plano kong pakikipaghiwalay kay Andre. Napag-isip-isip ko rin naman na baka nadala lang din ako ng emosyon ko. Kaya nakapag-decide ako ng ganon. Saka mahal ko ang boyfriend ko kaya minabuti ko na lamang na kausapin siya para malaman niya ang saloobin ko. Agad na humingi ng sorry sa akin si Andre at nangako na hinding-hindi na niya babaliwalain ang damdamin ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at nagpatuloy lamang kami sa buhay at nagbalik ako sa pag-online seller para may pagkakitaan naman matapos kong huminto noong nabuntis ako.
Nakikibalita rin ako kay Andre tungkol sa kalagayan ng nanay niya at sa gamutan nito. Concerned pa rin naman ako sa magulang niya at ayoko namang may mangyaring masama dito. Sinabi ko na rin naman na hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit. Kaya nga noong nalaman kong may sakit ang nanay ni Andre ay pinatawad ko na ito sa mga nasabi nito sa akin noon, Papa Dudut. Gusto mong kainin, ipagluluto kita. Kahit ano na lang siguro. Pero mamaya na kasi wala pa naman akong gana. Nangangayayat ka na oh. Hindi ka siguro nakakakain ng matino doon. Oo eh. Kahit nga sa trabaho, balisa ako. Kaya nga kumain ka rito mamaya pag nagluto na ako. Sige, susubukan ko. Ano na bang balita sa mama nyo? Okay naman nung iniwan ko kanina sa ospital. Tsaka malapit na rin magsimula yung chemotherapy niya. Buti na lang talaga pumayag na rin siya na magpa-ospital. Oo, kasi di na kaya na nasa bahay lang siya. Buti na lang din andun yung pinsan nyo para mag-alaga sa mama nyo. Oo, kaso lang nagka-problema naman. Anong problema? Kanina nagsabi sa akin na tumawag daw yung kinakasama niya. Gusto na raw siya pauwiin dun sa probinsya nila para mag-alaga ng mga anak. Huwag na raw siya magtrabaho rito kasi mas kailangan daw siya dun. Eh di ba kaya nga siya lumuwas dito sa Maynila para magtrabaho dahil wala nang trabaho yung kinakasama niya? Hindi pa nga nakakaisang buwan dito yung pinsan mo, tapos pinababalik na doon? Yun nga, sabi ko kausapin niya, baka nabibigla lang sa desisyon. Kaso parang gusto na lang din sundin ng pinsan ko eh. Naninibago kasi siya rito, tapos ang lungkot-lungkot daw sa ospital. Ayun, gusto na niya umuwi sa kanila. Ano ba yan? Sana kasi bago siya lumuwas dito at pumayag na mag-alaga sa mama niyo, sinigurado muna niya kung kaya niya. Yun nga eh. Kaya nga problemadong kami ngayon ni Kuya. Nakakainis lang kasi pinamasahihan niyo pa naman papunta rito tapos ganyan lang ang gagawin. Hayaan na lang natin. Wala rin naman kaming magagawa kung yun ang desisyon niya. Sa bagay, hindi niyo rin yan mapipigilan. O ano na lang ang plano ninyong gawin? Naisip namin ni Kuya na kumuha na lang ng caregiver na mag-aalaga kay Mama. Kaso siya naman yung may ayaw. Bakit daw? Wala raw siyang tiwala sa ibang tao eh. Ayaw niya rin na kung sino-sino yung mag-alaga sa kanya. Nagalit pa nga sa amin ni Kuya kasi plano raw namin siyang ibilin sa ibang tao. Eh anong magagawa namin kung di rin namin siya matutukan? May kanya-kanya kaming trabaho. Di naman pwede na mag-resign kami kasi paano na lang yung gamutan niya. Di rin naman biro yung treatment niya tsaka hospital bills. Lolobo at lolobo yun. At baka mabaon pa kami ni Kuya kapag may isa sa amin na tumigil sa pagtatrabaho. Baka naman gusto lang talaga ng mama niyo na nasa tabi niya kayo. Siyempre mahirap din naman yung pinagdaraanan niya. Tapos… Di ka ba nakikinig? Hindi pwede mag-resign kami ni Kuya sa mga trabaho namin. Kasi saan na lang kami kukuha ng pambayad sa gamutan niya. Lalo naman si Kuya na pamilyado. Kaya di talaga pwede mag-resign na lang basta-basta. Ako naman kakapromote ko pa lang ngayong taon. Sayang naman yung pinaghirapan ko ng ilang taon para mapunta sa posisyon ko kung mawawala lang din sa akin ng ganun kabilis. Pero nanay niyo naman yan eh. Alam ko na nanay namin pinag-uusapan dito. Pero hindi nga pwede na palagi kaming andun sa ospital para asikasuhin siya. Kaya nga plano na lang namin kumuha na mag-aasikaso sa kanya. Hindi mo talaga ako naiintindihan no? Naiintindihan naman kita. Kanina pa kasi ako nagpapaliwanag pero parang di mo maintindihan yung punto ko. Naiintindihan ko naman, pero naisip ko rin na baka mas mabilis makarecover ang mama niyo kung alam niya na nandyan lang kayo sa tabi niya. Yun bang kasama niya kayo sa bawat treatment niya? Hindi naman kami mawawala sa tabi niya. Bumibisita kami sa ospital ni Kuya kapag may time pero syempre di palagi dahil busy din naman kami. Tingnan mo nga, kagagaling ko lang dun pero grabe, di naman ako makapagpahinga ng maayos dun. Maya-maya merong pumapasok sa kwarto niya para mag-check ng vital signs niya. Ultimo kasagsagan ng tulog namin sa madaling araw, merong kumakatok at pumapasok ng mga nurse. Kaya nga minsan ayoko na lang magstay doon kasi apektado naman tulog ko. Buti sana kung kinabukasan wala akong trabaho eh. Lagi na lang akong puyat at masakit ang ulo. Alam ko naman na nanay namin siya, pero nakakapagod din mag-alaga sa kanya.
Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Andre. Nalungkot din ako lalo na at uuwi na raw sa probinsya nila ang pinsan niyang tumitingin at nag-aalaga sa nanay nila. Ewan ko po ba, pero nainis din ako sa boyfriend ko dahil parang mas matimbang pa sa kanila ng kuya niya ang trabaho kesa sa magulang nila. Hindi ko rin mapigilang mag-overthink lalo na at baka mapaano ang mama niya dahil sa sakit nito at kung ipagkakatiwala pa nila sa iba. Kaya nga pagkatapos akong bagabagin ang konsensya ko ay napag-isip-isip ko na ako na lang ang sasama at magbabantay sa nanay ni Andre sa ospital. Kahit na hanggang sa pumayag lang itong makakuha sila ng professional na caregiver. Nung una ay tinatanong pa ako ng boyfriend ko kung seryoso ba ako sa desisyon ko at sinagot ko lamang siya ng oo. Kaya nga agad na niya yung sinabi sa mama niya, bagay na hindi rin naman ito tinanggihan. Simula noon ako na ang kasakasama ng nanay niya sa ospital at sa tuwing sumasailalim siya ng gamutan. Isang gabi mahimbing na akong natutulog noon nang gisingin ako ng nanay ni Andre. Tinawag lang niya ang pangalan ko at dahil madali lang naman akong magising ay napabangon agad ako. Nag-alala pa nga ako kasi akala ko ay may masakit sa kanya. Pero mabuti naman at wala, Papa Dudut. Pasensya ka na kung nagising kita ha. Hindi kasi ako makatulog eh. Okay lang po yun. Walang kaso yun. Pero bakit po ba? May iniisip ba kayo kaya hindi kayo makatulog? Meron. Marami. At ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko sa kakaisip. Pwede niyo pong sabihin sa akin. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam niyo. Paano kung hindi na ako gumaling? Paano kung hindi na ako makalabas ng buhay sa ospital na to? Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mawala sa mundong to kasi marami pa ako gustong gawin eh. Gusto ko pa makasama ng matagal-tagal yung mga anak ko. Pati na rin yung mga apo ko. Yun din naman po yung gusto nila Andre sa kanang kuya niya. Kaya nagsisikap sila na maipagamot kayo. Talaga? Eh bakit pakiramdam ko inabandon na nila ako? Minsan na lang ako rito dalawin. Tapos kung nandito pa sila parang inip na inip pa sila. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka nagsasawa na silang alagaan ako kasi nga ganito na ako. Yun bang may sakit? Pabigat na lang sa kanila. Hindi po totoo yan. Nakakausap ko po si Andre at nag-aalala po siya sa inyo. Natatakot siya na baka mawala na kayo sa kanya kaya lagi ko na lang sinasabi na magdasal siya. Nakikinig naman po ang Diyos eh. Alam niya kapag taimtim na humihiling sa pamamagitan ng panalangin yung mga anak niya. Salamat sa mga sinabi mo ha. Kahit papano gumaan itong dibdib ko. Masyado lang siguro akong emosyonal kasi alam mo na may sakit na nga ako. Tapos pakiramdam ko mag-isa pa ako dito sa napakatahimik, napakalungkot na lugar na ito. Ay, mabuti nga kahit papano sinasamahan mo ko. Wala po yun. Saka malaking bagay din sa akin na pumayag kayong samahan ko kayo rito. Akala ko nga po nung una tatanggihan niyo ako eh. Naisip ko na tanggihan ka kasi nahihiya ako sa iyo eh. Pero sabi ng anak ko, mabait ka raw. At kung susubukan ko lang na buksan itong puso ko para masigit kitang makilala, magugustuhan din kita. At napatunayan ko naman na totoo nga ang sinabi sa akin ni Andre. Mabait ka nga, Tiffany. Mas lalo lang tuloy akong
nahiya sa sarili ko dahil naging masama ako sa iyo nung araw. Kung ano-anong mga sinabi ko sa iyo na hindi magagandang bagay. Ininsulto kita. Yung trabaho mo at kung paano ka nung nabuntis ng anak ko. Hindi rin ako nakiramay at nakisimpatya sa inyo nung mawala yung anak ninyo. Na kung tutuusin ay apo ko rin naman. Sobrang sama ko talaga sa iyo noon. Kaya nga sana patawarin mo ko, Tiffany. Wala na po yun. Matagal ko na po kayong napatawad. At saka, di naman po ako mapagtanim ng galit dahil mabigat po yung dalhin sa dibdib. Tapos nung nalaman ko pa na may sakit kayo at iniwan na nung nag-aalaga sa inyo, mas lalo kong ginusto na mapalapit sa inyo. Kahit na anong mangyari, magulang pa rin po kayo ni Andre. Kaya mahalaga pa rin po kayo sa akin. Salamat kasi alam ko na hindi mo ko dapat patawarin pero nagawa mo pa rin akong patawarin. Salamat kasi inaalagaan mo ko, sinasamahan mo ko dito sa ospital. Kung tutuusin, hindi mo naman ako responsibilidad eh. Pero dahil sa pagpapahalaga mo sa akin, nandyan ka pa rin. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga sinabi kong masasakit sa'yo. At kahit na napatawad mo na ako, paulit-ulit ko pa rin gustong hingin ang kapatawaran mo habang nabubuhay ako. Maling-mali ako. Maling-mali talaga na ininsulto kita sa kung ano yung estado mo sa buhay. Nagsisisi na ako ng gusto. Pinagsisisihan ko na yon, Tiffany. Okay na po yun. Pinapatawad ko na po kayo. Wala na po sa akin yon. Ang mahalaga, yung gumaling kayo. Kaya sana magpalakas po kayo Makakalabas kayo sa ospital na to ng magaling na. At matutupad pa po yung mga bagay na gusto nyong mangyari. Kaya laban lang po tayo Laban lang po kayo. Nandito lang po ako. Pati na rin yung mga anak ninyo. Kasama niyo po kami. Hinding-hindi namin kayo iiwan kahit na anong mangyari. Salamat. Salamat talaga. Pakiramdam ko, nabigyan ako ng panibagong pag-asa. Papadudot masaya ako at naging payapa ang puso ko matapos ang pag-uusap naming yon ng nanay ni Andre. At kahit na nagkaiyakan pa kami ay alam ko na parehong gumaan ang aming kalooban. Iba talaga sa pakiramdam ang magpatawad. At masaya ako dahil taglay ko ang kakayahang yon. Sa pagpapatuloy ng gamutan ng mama ng boyfriend ko ay ako na nga ang naging kasama niya, lalo na pag nasa trabaho ang mga anak niya. Alam ko na hindi ko naman siya responsibilidad pero masaya naman ako sa ginagawa kong pagbabantay sa kanya. Paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya na gagaling siya at makakalabas sa ospital. Kaya lang ay hindi yon nangyari dahil taong 2024, eksakto 6 na buwan mula nang na-ospital siya at na-diagnose na may lung cancer, ay pinagpahinga na siya ng Panginoon. Sobrang sakit na mamatayan ng magulang. Bigla ko tuloy naalala yung pakiramdam noong nawala sa amin sina nanay at tatay. Akala ko ay kaya ko na hindi na ako iiyak pa dahil napagdaanan ko na pero nagkamali ako. Kung anong iyak at hinagpis ni Andre sa pagkawala ng nanay niya ay ganon din ang tindi ng dalamhati ko. Pero sa kabilang banda ay masaya naman ako kasi nakasama ko ang mama niya hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito sa mundo. Sa kasalukuyan ay magkaka-baby na kami ni Andre at nalaman namin na babae po ito. Plano naming ipangalan sa mama niya ang first name ng baby namin bilang pagkilala sa namayapan niyang lola. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories ang sulat ko.
Malaking bagay yon sa akin at umaasa ako na sana'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang aking storya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tiffany. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.